got presentation. Tara na! This is Alexa. This is Cherish Christy Guerra. And this is President Carpio. This is Ray. Ba kung ano, economics? Ikaw, alam mo ba kung ano ang economics? Hindi ko alam kung ano ang economics. Tara, suriin natin. Ba kung ano ang economics? Tara, suriin natin. Ang economics ay pinag-aaral kung paano ginamit ang limitadong pinagkukulang yaman upang matutunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang kakapusan ng yaman ay nagtutulak sa mga tao na gumawa ng matalinong pagpili, kung saan ang supply at pangangailangan ang nagtatakda ng presyo sa pamilihan. Ang paglago ng ekonomiya ay nagpapataas ng antas ng pamumuhay. Ang gastos ng pagkakataon ay ang isinasantabing opsyon. Ang tamang paggamit ng likas na yaman ay susi ng kaunlaran. At ang inflasyon naman ay nagpapababa ng halaga ng pera at kakayahang bumili. Ngunit kapag humihina ang ekonomiya, maaari itong magdulot ng kawalan ng trabaho, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang suliranin. May dalawang uri ng economics, macroeconomics at microeconomics. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dalawang ito? Macroeconomics ay pag-aaral ng buong ekonomiya ng bansa. Ang microeconomics naman ay pag-aaral ng individual at negosyo. Ang ama ng makabagong economics ay si Adam Smith, na nagtatag ng disiplina noong 1800s. Ang aklat na sinulat niya ay The Wealth of Nations noong 1776. Ama ng microeconomics ay si Alfred Marshall na nagsulat ng Principles of Economics. Isa siyang British na ekonomista. Si John Maynard Keynes ay isang kilalang ekonomista na nagtatag ng Keynesian economics. Isang teorya nagsasabing mahalaga ang papel ng pamahalaan sa pagtatag ng ekonomiya. At yun ang mga angan ng mga bagong economics. Mga batayan at proseso ng ekonomiya. Ang pamamahagi ay divide, distribute, pagkonsumo, paggamit, produksyon, proseso ng paggawa. Kailangan nating malaman ang economics dahil dito gumagawa ng matalinong pagpasya na sa paggamit ng ating limitadong yaman at pera. Nakakatulong ito upang maunawaan natin takbo ng presyo, supply at pangangailangan ng pamilihin. Sa pamamagitan nito, natuto tayong magtipid, magplano ng gastusin at mapataas ang antas ng ating pamumuhay. Mahalaga rin ito upang maintindihan ang kalagayan ng ating bansa at makapag-ambag sa pag-unlad ng ekonomiya. Kaya dapat nating malaman kung ano ang economics.